you think? Well, that would depend on the sign of the times. Sara is very popular now. Narinig nyo ba yan? Sinabi ni dating Supreme Court Associate Justice Conchita Carpio Morales. Ito daw si VP Sara ay very popular. Popular daw si VP Sara ngayon. Totoo naman. Kita naman natin yan di ba? Kahit saan magpunta si VP Sara ay hinihihawan, sumisigaw yung mga tao, sabik na sabik yung mga tao, gusto siyang makamayan, magpa-picture, gusto siyang mahawakan, kitang-kita po natin na ang pananabik ng mga kababayan natin kay Vice President Inday Sara. Siyempre nga naman parang ito lang yatang Vice President na nakita ko na pupunta kung saan sulok ng ating ating bansang Pilipinas. Kahit sa kabundukan, pupunta siya. Kaya siyempre nakita ng tao na meron siyang puso para sa mga maliliit. Meron siyang puso para gabayan, suportahan itong mga maliliit ating kababayan. Kaya naman hindi katakataka kung bakit popular. Mahal siya ng taong bayan, nitong mga kababayan natin ng mga maliliit. Hindi na mga elite. Yung mga elite kasi yung mga elite actually parang yun ang ayaw kay VP Sara, yung mga elite. Mga elitista. Yung sinasabing oligarchs. Yan ang tingin natin na ayaw kay VP Sara kasi siyempre nga, baka katulad nung nangyari nung panahon ni PRD, di ba yung mga elite, mga oligarchs, yung may mga utang sa Pilipinas, siningil ni PRD. Isang mura lang ni Digong, o bayad sila. Ibig sabihin, ang mga nagmamahal kay VP Sara ay mas manahakarami yung mga masa. Kita natin yan mga kababayan. Kaya tama po itong si Conchita Carpio Morales, dating Supreme Court Associate Justice, retired. Ay alam po ninyo mga kababayan, siyempre tayo para mas magkaroon tayo ng mas malalim pa na pag-unawa kung ano nga ba ang definition ng popular. Tayo po yung nagtingin-tingin sa Google. Alam nyo ba sabi sa Google? Sabi sa Google, ang ibig sabihin daw ang definition ng popular, okay? Someone who is popular is widely liked, admired, or well known by a large number of people within specific group, community, or in general. This status implies having many friends, receiving social approval, and being considered pleasant, outgoing, or influential. So ayan po ang definition ng popular na tao. Ay ako tingin ko VP Sara, sinasabi kasi dito, binabanggit dito yung marami daw kaibigan. Maraming kaibigan. Kapag sinabi kasing kaibigan, ibig sabihin nun, kilala mo. Close ka sa isang tao, sa mga tao. Kilala mo sila. Ito si VP Sara, hindi natin kilala to hindi natin nakita ito Pero, gusto natin siya.
Gusto natin siya bilang leader. Gusto natin siya bilang tao, ang kanyang personalidad, gusto natin. Ang kanyang pakikitungo sa kapwa na tao, kapwa Pilipino na maliliit, gusto natin. Kaya kahit hindi natin siya kilala, hindi natin nakita, gusto natin siya na mamuno sa ating bansa. Kaya nga dahil dyan, takot. Takot itong mga magiging katunggalin niya kung sakali sa 2028. Kinakabahan sila. Kalaan ba naman sabi dito itong isang nasasabi natin na propagandista. Actually, ang bansag dito kay sa taong ito, propagandista. Nagaya lang natin, Ayaw lang ay gumagaya ka. Totoo nga naman kasi nakikita natin, Magaling po siyang bilang propagandista. Sabi dito, itong si Llamas, sabi sa isang post, itong si Ronald Llamas ay, kung manalo daw si Sara, BP Sara, iwa-wipe out ang mga Pinklawan, iwa-wipe out ang mga Marcos, iwa-wipe out ang mga Tulpo. Pag nanalo daw si BP Sara sa 2028 bilang Pangulo, iwa-wipe out ang Pinklawan, Marcos at Tulpo. Ano ibig sabihin yan? Pinapalabas parang ibig sabihin nito pinapalabas nila na si BP Sara ay maghihiganti sa mga political enemies. Yun ibig sabihin yan. Kaya nga sabi pa dito kaya lahat yan nag-iisip dapat magtulong-tulong tayo. Isa lang dahil pag more than one, panalo si Sara. So, ibig sabihin dapat magsanib puwersa ang Marcos, ang Dilaw o Pinklawan at Tulpo para manalo sila laban kay BP Sara. Okay? Kasi ibig sabihin niyan, inakondisyon niya ang isip ng dalawang grupo, Marcos at Tulpo. Inakumbinsin niya na kailangan magsanib pwersa para sigurado ang panalo. Okay? Alam po ninyo itong sinasabi ni Llamas na ito ay baliktad. Kabaliktaran, mga kababayan. Kabaliktaran po yan. Bakit kaya ninyo, sa tagal-tagal na po natin kilala bilang mga politiko, ito mga Duterte, never po natin nakita sa kanilang ugali na naghiganti sa kanilang mga kalaban sa politika. Never. Naging Pangulo na po si PRD. Naging mayor sa Davao. Tingnan nyo na sa Davao, ang mga kalaban nila dun sa Davao, malaya na nakakatakbo, walang kung ano-ano mga siraan sa Davao. Siya pa nga sinisiraan, sila pa nga sinisiraan sa Davao si PRD naging presidente. Pinakulong ba niya si Lini? Pinakulong ba niya si Pinoy? Hindi. Patunay po na itong mga Duterte ay hindi po wala sa ugali nila ang mag-go after political enemies. Wala po sa kanila yan. Maliban na lamang kung kriminal, adik, puser, NPA, yan. Sigurado ako. Wawalisin yan ni BP Sara. Iwa-wipe out ni BP Sara yan. Yan po ang aking nakikita na mangyayari, mga kababayan. Baliktad po yan. Baliktad itong
baliktad itong sinasabi ni Llamas. Alam po ninyo ha, yung sinasabi ni Llamas na yan, gawain po nila yan mga kababayan. Oo. Gawain po yan ng dilaw. Ano ang patunay? Okay? Ano ang patunay? Kay Gloria, kay dating Presidente JMA, okay, ay dinimanda nila na kung ano-ano, nakalaya din naman. Hindi naman na-convict yung dating presidente. Itong si dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona, di ba, in-impeach. Kalaunan diniklara wala palang sala. Diniklara ng korte wala palang sala. Okay? Si Binay, ganoon din. Matinding paninira po ang kanilang inabot. Si Villar, ganoon din. Di ba si Binay, dinimanda rin. Tapos kalaunan wala din pala kasalanan. Di ba? Sino pa ba? Si Irap. Dating Presidente Irap Estrada. Sino may kagagawa nun? Yung mga dilaw din Di ba? Itong huli si PRRD. Sino may gawa niyan? Di ba dilawan? Nung naging magkasabwat sila yung Mahakaliwa, Marcos, BBM faction. Nagkakasabwat sila Gawain nila yan. Di ba? Yan ang patunay na gawain nila. Pero pinapukol nila doon sa mga Duterte, Di ba? Diyan sila kilala. Diyan sila magaling sa propaganda. Pagkalaban nila sa politika ay gigipitin nila. Yan po ang style ng mga dilawan, Taliwas sa sinasabi nila nitong si Llamas na iwawipe out daw ni BP Sara ang mga Pinglawan, Marcos at Tulpo. Sinasabi yan ni Llamas para magsanib pwersa sila. Para makuha nila ang kapangyarihan. Pero ako naman, ang masasabi ko, kapag maupo ang Pinglawan, makabalik ang Pinglawan sa pwesto, sigurado yun mga Marcos. Wawalasin nila ang mga Marcos. Pakinggan po ninyo itong sinasabi nitong si Ontiveros, Risa Ontiveros, na matunog na planong tumakbo pagka-presidente sa 2028. Any candidate can be defeated. So even VP Sara, as strong as she is today, as a candidate going towards 2028, can be defeated. So yung hamon niya na talunin nyo na lang ako. So yung hamon niya, kaya daw talunin si BP Sara. Kung malakas daw ngayon si BP Sara, pero kaya siyang talunin. Yan naman pala kumpiyansa pala kayo na kaya nyo talunin Bakit katakot-takot po na paninira ang ginagawa ninyo? Okay? Pero alam nyo mga kababayan nagtaka ako di ba sabi dyan ni Risa Ontiveros, sinabi ni BP Sara na talunin na lang siya sa 2028. Parang wala ata akong narinig na sinabi yan ni BP Sara.
wala akong narinig na sinabi ni VP Sara yan na talunin na lang siya sa 2028. Okay? Ang narinig ko nagsabi niyan, si Senador Alan Peter Cayetano. Ito pong patunay, oh. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Yan po ang patunay na ang nagsabi niyan, si Senador Alan Peter Cayetano. Yan po ay nung time na tinatalakay nila yung impeachment laban kay VP Sara dyan sa Senado noong 19 Congress. Napanood ko po yan live. Oo. Yan po yan yan ang alam ko. Pero yung sinasabi ni Rizal Tiberos na sinabi daw ni VP Sara na talunin lang siya sa 2028, hindi ko po narinig kay VP Sara na nanggaling yan. Saan nakuha ni Hontiveros yan? Di ba parang fake news yata yan Palagay ko Parang fake news. Alam ko naman si VP Sara ay hindi po nagsasalita ng ganyan yan. Yung tipong mayabang ang dating, hindi po hindi po nagsasalita si VP Sara ng ganyang kayabang, kumbaga mataas ang dating, may pagkamayabang ang dating. Humble po yan si VP Sara. Di ba, mga kababayan? Ito po meron kasing video ngayon, video report nitong Rappler na di umano, sinasabi sa nila na ay meron daw pong ari-arian o nabiling bahay itong si dating Speaker Martin Romualdez sa Spain. Sa mamahaling lugar sa Spain. Okay? Kaya ito po, pakinggan po ninyo itong report ng Rappler. Para ako, interesado ako dito kasi nga parang tila baga sa mga lumalabas na mga balita parang ang ating gobyerno parang hindi interesado na habulin ito. Okay? Ito po, pakinggan po niyo mga kababayan. Si former Speaker Martin Romualdez may malaking property sa Spain na estimated to be worth at least 445 million pesos. So, paano namin na-connect kay Romualdez tong mansyon sa Sotogrande na sobrang sosyal na community? Ako si Judes Gavilan, lead editorial researcher na Rappler. Ang tawag dito, nota simple. Sinasabi dito kung sino ang may-ari ng isang property sa Spain. Dito, makikitang binili ang mansyon noong January 2024 ng isang kumpanyang nagangalang Cecil Property. Tong Cecil Property, binuo just days bago binili yung mansyon. Red flag daw yan, sabi ng legal experts, kasi mukhang binuo lang siya para pagtakpan na si Romualdez ang may-ari. At may clues mismo sa registration papers nito. Dalawang pangalan kasi doon ang posibleng konektado kay Romualdez. Doon muna tayo sa isa, ang Bravos Holdings na based sa Pilipinas. Ayon sa papeles nito sa Securities and Exchange Commission, si Attorney Jose Raulito Paras ang sole incorporator nito. Isa siyang malapit na business associate ni Romualdez. Magkabrad sila sa Upsilon Sigma Phi. Dati rin siyang nasa board of directors ng Benguet Corporation ng pamilyang Romualdez. Magkapareho pa nga ang address ng Bravos sa address ng law firm ni Paras, na may mga top officials na dati ring business associates ni Romualdez. Pero hindi lang yan ang connection. May isa pa akong pangalang nakita. Si Jonathan Jaya Sudir, nakalista na shareholder ng Cecil Property. Anak siya ni Jaya Sudir, isang Malaysian businessman na malapit kay Romualdez. Medyo sketchy ang background ni Jaya Sudir sa Asia. Pero paano siya connected kay Romualdez? Siya raw ang nag-imbita kay Romualdez na manood ng F1 event sa Singapore. Ang asawa ni Jaya Sudir, si Cristal Jacinto. She owns Contis and Wendy's sa Pilipinas. Present siya sa lahat ng State of the Nation address ni President Marcos since 2022. In case you miss it, magpinsang buo si Marcos at Romualdez. Pero back to Cristal Jacinto. Present din siya noong presidential inauguration. Okay. Palagi